Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalola. At ngayon ilalahad kong aking tulong para sa daily devotion na pinamagatang ano ang kalagaan ng pagiging tao ni Kristo. So, ang ating concept is Docetism, at ang scripture is 1 John chapter 4 verse 2 to 3 na sinasabi, "By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already." Tagalog, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mo nasa Diyos ang Espiritu ang nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nasa sanlibutan na. So, ang ating katuruan ngayon is number 1. Jesus is truly God and truly man. So, si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Kaya siya ang tanging tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. So, Jesus is truly God and truly man. Number 2, Jesus' divinity and humanity secure our salvation. So, dahil si Jesus ay Diyos, kaya niya iligtas tayo. At dahil siya ay tao, kaya niya akuin ang ating mga kasalanan. At tulad ng ginawa niya, sa atin. Kaya tayo naligtas kasi binigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, no? Para tubusin tayo sa kasalanan. And number 3 is Jesus emphasize which and care for His followers. So, dahil si Jesus ay naging tao, alam niya ang ating sakit, paghihirap at mga tukso. So, Jesus empathize with and care for His followers. So, bilang application po, no, number 1, believe in the true Christ and the true gospel. So, wag maniwala sa maling version ni Jesus o peking ebanghelyo, no? Believe in the true Christ and the true gospel. Number 2, remember that Jesus understands our pain. So, kapag tayo nakaranas ng pagsubok, tandaan na alam ni Jesus ang ating pagdadaanan at inalaw niya yan, no, para matuto tayo at lumapit tayo sa Kanya. So, remember that Jesus understands our pain. And lastly, pour out all your burdens to God, to Jesus. So, dahil kay Jesus ang lahat natin alalahanin, dahil siya ay nagmamalasakit sa atin, no? Dalhin natin kay Jesus lahat ng worries natin. So, pour out all your burdens to Jesus. So, yung devotion na to is dahil si Jesus nga ang tunay na Panginoon Diyos at tunay na tao, siya lamang ang ating tanging tagapagligtas. Naintindihan niya ang ating paghihirap at iniimbitahan niya tayo na magtiwala sa Kanya. Kapag nanalig tayo sa tunay ni Jesus, makakanap tayo ng kapayapaan, pag-asa at kaligtasan sa Kanya. So, ayun lamang ang aking Thursday devotion. Naway matunan kayo. Make sure sa iba siya ma-apply sa ating buwan. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.